Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po, no? Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin low pressure area na patuloy nga po na nagpapaulan sa may parte ng Visayas at umaabot na nga po yan hanggang sa may Bicol region at Mindoro provinces. Umaabot na rin yung extension ng kaulapan yan hanggang dito sa may northern portion ng Palawan. Kaya ba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil nga posible pa rin po tayo makaranas dyan ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon naman sa European Center ng Advanced Weather Forecast, hanggang sa ngayon mababa po ang tsansa niyan na maging isang bagyo, pero ito po ay magdudulot pa rin ng matinding pagulan. At yung shear line naman, no, makikita natin yung shear line ay nakapaloob na nga rin itong low pressure area sa shear line. Kaya po mananatiling matitinding pagulan ng ating mararanasan. Yung northeast monsoon naman o yung amihan ay apektado niyan hanggang parte ng Central Luzon. Kaya asahan natin yung makulimlim na kaulapan na paminsan-minsan merong pagbuhos ng pagulan. At tayo naman sa advanced weather forecast, meron nga tayong posibleng panibagong low pressure area na imo-monitor dito sa may parte ng Sulusi at tatawid po yan sa may parte ng Palawan at magdudulot po yan ng pagulan sa may Palawan at ng Mindanao. Dumako na muna tayo sa ating rain map animation kung saan matinding pagulan pa rin ang nararanasan sa may parte ng Visayas, lalong-lalo na nga po dito sa may parte ng Tacloban. Mamaya nga pong alas 8 ng gabi, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas ng pagulan. Dito naman sa may Mindanao, makulimlim na kaulapan na mayroong pag-ulan dito naman sa may parte ng Surigao. Sa may parte naman po ng Luzon, asahan natin yung makulimlim na kaulapan pero mag-iingat pa rin po tayo sa mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi mamaya, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas ng mga biglaang pag-ulan ang Visayas. Meron po tayong moderate rain dito sa may parte ng Dinagat Island, sa may Rojas City, meron po moderate rain. At hanggang parte po ng Bicol region, Polillo Island, meron tayong mga posibilidad na pag-ulan. Very right lane na lang po ang ating mararanasan. Pagdating naman po sa may extreme northern Luzon, very light rain din po yung ating mararanasan. Pagdating naman po kinabukasan, no, November 19 ng alas 3 ng madaling araw, tuloy-tuloy muli na makakaranas ng pag-ulan ang gitnang bahagi ng ating bansa. At meron nga tayong posibleng heavy rainfall dito sa may parte ng Rojas at maging dito nga po meron tayong moderate rain to heavy rain sa may Dinagat Island at Surigao. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Ayon nga po sa ating advanced weather forecast, makikita natin yung mga posibilidad na magiging senaryo nitong low pressure area. Mapapansin nga natin tuloy-tuloy pa rin po siya magpapaulan dito nga sa may Visayas hanggang sa may parte ng Bicol region, habang meron nga mabubong low pressure area dito sa may parte ng Zamboanga Peninsula. At ito nga po ang mapapansin nyo, magpapaulan po ito dito sa may parte ng Palawan, hanggang dito po yan sa western section ng Visayas at Mindanao. At habang nakaka-apekto pa sa ating bansa yung northeast monsoon at yung shear line, kaya mas lalong makakaranas tayo ng mga pagulan. By November 21, dito mapapansin natin by November 21, patuloy nga po na magpapaulan itong panibagong low pressure area. At pagdating naman po ng November 22, no? Ito nga po ay dadaan ng landmass ng Visayas, ay rather ng Palawan, pero dito nga po dito may posibilidad o may chance po siyang umabot hanggang sa tropical depression category. Ito po ang ating imo-monitor dahil nga ito po yung makaka-apekto naman sa parte ng Palawan. At pagdating naman po ng November 23, tuloy-tuloy naman na po nagaganda ang lagay ng panahon ng Luzon at ng Bicol region, pero meron pa rin po tayong shear line na makaka-apekto pa rin sa Central Luzon
at Northern Luzon. At habang papalayo na ng PAR line itong panibagong sama ng panahon. By November 24, yung shear line po ay makaka-apekto pa rin sa ating bansa, kaya iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan. Dahil tuloy-tuloy pa rin po tayo makakaranas ng pag-ulan. Magpapahinga lamang po ng ilang araw o halos sa 1-2 araw lamang, pero ito na naman po, meron tayong muling mga pag-ulan na posibleng maranasan. Pagdating na November 25, halos ang pupuruhan naman ng shear line ay ang Luzon, kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dito sa Luzon dahil posible ito magdala ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. By November 26, mapapansin nyo magkakaroon tayo ng mga possible low pressure area, pero mababa naman po ang tsansa sa ngayon na maging mga bagyo itong low pressure area dahil may mga posibilidad na malusaw din po sila kaagad. By November 28, tuloy-tuloy pa rin po halos sa Luzon naman na ang maapektuhan ng shear line. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Kaya mag-iingat po tayo palagi, lalong-lalo na po yung mga nakakaranas na ng mga pag-ulan sa ngayon. Sana po ay safe po tayong lahat. God bless po sa ating lahat.